Mabuhay, at welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang partnership ng aking maliit na investment at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kita sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman kabayan para updated ka sa mga nakakaiyak, nakakaawa, pero exciting at nakakataba ng puso na mga kaganapan. Napakaganda ang taong 2024 hindi lang sa larangan ng investment sa stock market kundi pati na rin sa aking charity program kung saan 76% ng aking kita sa investment ay nagamit dito. Sa table na ito ay makikita nyo ang aking income sa aking investment dito sa Canada, sa US, at sa Pilipinas. Makikita nyo sa column 2 na higit 734,000 pesos ang aking kinita sa aking investment sa stock market dito sa Canada. Higit 71,000 pesos naman ang aking kita sa aking investment in US dollar as stated sa column 3. Halos 58,000 pesos naman ang aking kinita sa aking investment sa Philippine stock market na makikita sa column 4. So, in total, ang aking investment income sa taong 2024 ay higit 863,000 pesos. 85% ay galing dito sa Canada, 8% sa US, at 7% from my investment sa Pilipinas. At gaya ng sinabi ko kanina, 76% nito ay nagamit sa pagtulong sa kapwa. Sa table na ito ay makikita nyo sa column 2 ang aking kinikita sa aking investment kada buwan at sa column 3 naman ay makikita nyo kung magkaano ang nagamit sa charity. Sa taong 2024 ay 658,000 pesos ang nagamit sa aking charity program at ito ay 76% ng aking total earnings. Kung matatandaan nyo pa, at the beginning of the year, ay sinabi ko na 50% lang ng aking investment income ang magagamit for charity at yung remaining 50% will be reinvested para mapabilis ang paglago ng investment. Pero ito ay hindi natupad dahil sa dami ng humihingi ng tulong, at kung minsan ay nadadala ako sa awa dahil sa nakakahabag na kalagayan ng ilan sa ating mga kababayan. Pero sa susunod na taon ay 50% lang talaga ng income ang mapunta sa charity program dahil kailangan din palakihin ang investment dahil dito nang gagaling yung pondo natin for charity. Fair naman siguro ito dahil habang lumalaki ang investment ay lumalaki din ang earnings, which means, tataas din ang pondo na mapupunta sa charity program. Kagaya ng sinabi ko kanina, 658,000 pesos ang naipamigay nating tulong sa taong 2024. 28% nito ay napunta sa pabahay, mostly for renovation at repair ng bahay. 27% naman sa edukasyon. Ito ay para sa kanilang monthly allowances at pambayad sa tuition fee. 20% naman ang napunta sa living expenses. Ito ay para sa kababayan natin na wala ng kakayahang magtrabaho dahil sa sakit, aksidente, o dahil matanda na sila. Yung remaining 25% ay napunta sa gastos pangkalusugan, death aid, emergencies, at iba pang pangangailangan sa buhay. Karamihan dito ay tulong sa namatayan, pambili ng gamot, pambayad sa hospital, aksidente at biktima ng malalakas na bagyo. In terms naman sa allocation of funds by region, nangunguna pa rin ang Cordillera Administrative Region kung saan 55% ng charity fund ay nagamit dito. Karamihan dito ay sa Mountain Province at Baguio City. 20% naman sa Region 4 lalong-lalo na sa probinsya ng Cavite, Rizal, at isa sa Metro Manila. 9% sa probinsya ng Isabela ng Region 2, 6% sa probinsya ng Bukidnon sa Region 10, 5% sa Dipolog City ng Region 9, at 5% sa probinsya ng Antique in Region 6. Sa Mountain Province nag-umpisa ang aking charity program dahil taga rito ako. Pero unti-unti akong nag-e-expand sa ibang provinces depende sa availability of funds. Looking forward, tuloy pa rin ang pagtulong sa susunod na taon, pero hindi ganun kadami compared this year dahil gaya ng sinabi ko sa una, 50% lang ng income ang mapupunta sa charity fund, and the rest will be reinvested. Ito ay isa lang sa mga strategies na gagawin ko sa susunod na taon para mapalaki ang aking investment portfolio. Ang isa pa ay ang aking pag-invest ng at least 40% ng aking net income from my full-time job. In terms naman sa priorities na paggagamitan ng charity fund, it will be education. Sa susunod na school year ay balak kong magdagdag ng at least 1 or 2 more scholars.
Of course magbibigay pa rin ako ng tulong para sa living expenses, pabahay, health, at emergencies. At yan po mga kababayan ang financial highlights ng aking charity program sa taong 2024 at mga plano ko sa susunod na taon. Salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas. Adios!